Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto mo na batiin si Sandra, Ezra, Nora, Jason, Joyvelyn, Mahalin, and Jaisel. Hello po sa inyo at hello po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan about walking in obedience. So mga kapatid, ito pong series na ito ay nawa nakapaghatid sa atin, nakatulong sa ating buhay spiritual. Tayo po ay mas lumago sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Isang paalala lamang po, tayo po ay tinawag ng Panginoong Jesucristo hindi upang maging tagapakinig lamang or taga-aral ng kung sino si Jesus Christ. Tinawag po tayo para maging taga-sunod. Yan po ang ating identity. We are followers of the Lord Jesus Christ. So, walking in obedience. Now, ang mapapag-aralan po natin na talata po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Mark chapter 1 verse 17. Ang sabi po rito, and Jesus said to them, kausap niya po yung mga tinawag niya upang maging disipulo niya. And Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Now, ito po yung mga panahon na tinawag ng ating Panginoon Jesucristo yung kanyang mga naunang disciples. Sila Peter, tinatawag rin yung Simon. So, si Simon, si Andrew, magkapatid po sila. At sa mga talatang ito, tinawag niya rin si James and John, Santiago at Juan. Now, tingnan po natin yung kabuuan ng istorya. Ito po ay nasa Mark chapter 1 verse 16 to 20. So, sabi po rito, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon, si Simon at Andres, na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. So, isipin niyo po, no? Imagine niyo lang si Jesus Christ naglalakad, nakita niya si Pedro tsaka si Andres, nangingisda sila, and then sabi ni Jesus Christ sa kanila, oy, kayong dalawa, sumunod kayo sa akin, gagawin ko yung mangingisda ng mga tao. Nangingisda kayo ng isda ngayon, pero pag sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. So verse 18, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. So they walk in obedience. 19, nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan, James and John, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na nakasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, Jesus calls people to join His movement. Ang ating Panginoong Jesucristo merong kilusan. Ang ating Panginoong Jesucristo meron siyang movement. At si Jesus Christ, nung pumunta siya rito sa lupa, nagkatawang tao siya, ang goal niya, iligtas yung mga tao mula sa kanilang mga kasalanan, mag-provide ng salvation, no? To give us salvation. Now, bukod doon, bago siya umakyat sa langit, nung namatay siya, muli siyang nabuhay, at bago siya umakyat sa langit, meron siya inutos sa mga disciples niya. Sabi niya, go disciple the nations. Ibig sabihin, disipuloy niyo ang lahat ng mga bansa. Hindi lang kayo Simon, Peter, Santiago at Juan. No, hindi lang Simon, Andres, Santiago at Juan. Kundi yung lahat ng mga bansa sa mundo, gawin yung tagasunod ko. Yan po yung purpose ng movement ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto niya dumami yung sumasamba sa Panginoon. Gusto niya dumami yung tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. And Jesus is calling people to join His movement until now. Kung paano tinawag ng ating Panginoong Jesucristo sila Pedro, si Peter and Andrew, James and John, noong mga kapanahunan na yan at naging parte sila ng movement o kilusan ng ating Panginoong Jesucristo, ganun pa rin po sa kasalukuyan. Tinatawag kanya, kapatid, huwag mo na ituro yung iba. Huwag ka na tumingin pa sa iba. Huwag ka tumingin sa asawa mo, sa kapatid mo, at sa mga churchmates mo. Ikaw po yon. Ikaw mismo na nakikinig ngayon, tinatawag ka ng ating Panginoong Jesucristo na maging parte ng kanyang kilusan. Kilusan na magpapahayag ng ebanghelyo, magpapakalat ng ebanghelyo sa mga tao dito sa mundo. At gusto niyang gamitin ka para abutin ang iyong pamilya, nanay, tatay, anak, kapatid, tito, tita, pamangkin, maging mga kaibigan mo sa paligid mo, no?
Jesus calls people to join His movement at parte po tayo doon. Tinatawag tayo ng ating Panginoon para ipakalat ang ebanghelyo upang mas lumaganap ang kilusan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Hanggang sa yung mga bansa dito sumasamba na sa ating Panginoong Jesucristo. That's number 1. Jesus calls people to join His movement. Pangalawa po, Jesus gives us a new identity. Tayo po ay binibigyan ng bagong katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, isipin niyo po, no? Just imagine this. Si Jesus naglalakad doon sa Sea of Galilee, sa tabi ng lawa ng Galilea. At nakita niya si Simon Peter, pati si Santiago at Juan. Sila yung mga mangingisda. At nung tinawag ng Panginoong Jesucristo sila, yung mga original na disciples, yung mga parte ng 12 disciples, mangingisda sila, tapos binigyan sila ng bagong identity ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus kayo sa kanila, kayo, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Sobrang iba dun sa ginagawa nila. Isda yung hinuhuli nila at that time. Pero sabi ni Jesus Christ, tao ang huhulihin ninyo. Magiging mangingisda kayo ng mga tao. So Jesus gives gives us a new identity. Pero ano pong kailangan natin gawin, mga kapatid? Kailangan po natin iwan natin yung dati nating identity. So sabi po rito, pagkasabi niya nito ay agad iniwan ng magkakapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Ganon din si Santiago at Juan. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Meron talagang sacrifice. You have to give up something. So pag sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, binigyan ka niya ng bagong identity, bagong direksyon, bagong buhay, bagong patutunguhan. You really have to leave something behind. Meron ka talagang isa-sacrifice, meron kang i-give up. Now, hindi ko po sinasabing i-give up ninyo yung inyong mga trabaho, no? Kasi sila Simon Peter, sila sa mga panahon nila talagang ang demand sa kanilang Panginoon, you need to serve Him talagang full-time missionaries na, lahat naman tayo full-time missionaries, full-time na magiging apostles ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan talaga nilang iwan yung pangingisda nila. So, Jesus gives us a new identity. Meron na tayong bagong identity. Binigyan na tayo ng bagong kataonan ng ating Panginoon Jesucristo. And the challenge is, we have to leave something behind. We have to sacrifice something. We have to give up something para maging ma-realize natin yung new identity natin sa ating Panginoon Jesucristo. And number 3 po, Jesus invites us to invest in eternity. Kung ito po mga taong ito, namumuhay lang sila ng ordinaryong buhay, mangingisda, that's a normal life during that time. Pero dumating ang ating Panginoon Jesucristo, yung ordinary life nila, ginawang extraordinary ng ating Panginoon. And ganun din po sa kasalukuyan, no? We are invited to invest in eternity. Yung nagkaroon tayo ng extraordinary opportunity. Dati ang opportunity lang natin magtrabaho, opportunity natin mag-aral, opportunity natin yung mga normal opportunities lang, normal na gawain lang, normal lang tayo. Pero nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, merong malaking pagbabago na ginagawa ang ating Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. And Jesus is giving us extraordinary lives with extraordinary direction and destiny, with extraordinary opportunity. Kaya po ngayon, ang opportunity na binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ay mag-invest sa pangwalang hanggan, buhay na walang hanggan. Now, imagine niyo lang si Simon Peter, si James and John, kung hindi nila ginamit ang kanilang buhay, lakas sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin siguro sila pinag-uusapan ngayon. Hindi siguro sila parte ng devotion natin ngayon. Sila po ay nagpagamit sa ating Panginoong Jesucristo, nag-invest sila sa buhay na walang hanggan. Yung buhay nila, ginugol nila para sa mga bagay na ikalalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo mismo ay ni-invite rin natin Panginoong Jesucristo na gugulin, gamitin natin yung ating buhay, lakas, enerhiya, even finances, even our work, para po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, para maabot yung mga tao sa paligid natin. Jesus is inviting us to invest in eternity. Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, we should be both fishermen and fishers of men. Kaya po hindi ko sinasabi na maging katulad tayo nila Simon Peter na iwanan yung pangingisda. Pwede. Depende sa sitwasyon, no? Depende sa pang-usap sa atin ng Panginoon. But generally speaking,
We should be both fishermen and fishers of men. Kung engineer ka, you don't have to give up engineering para lang makapaglingkod sa Panginoon. You can be an engineer na nag-aabot ng mga tao, ng mga kaibigan mong kapwa mo engineer, dinadala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nangingisda ka ng isda para mabuhay. At the same time, nangingisda ka ng tao para mailapit sa ating Panginoong Jesucristo at upang maging parte ng kanyang kilusan. We should be both fishermen and fishers of men. Kung ikaw ay architect, gagamitin ka ng Diyos para abutin mo yung kapwa architects mo, no? So, nag-architect ka, nabubuhay ka from architecture, yan yung kabuhayan mo, pwedeng mayroong kang negosyo, hindi mo kailangang iwan yon. Subalit, kailangan mong gamitin yung negosyo mo, gamitin yung career mo para maiabante ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, we should be both fishermen and fishers of men. Meron ka ng trabaho at yung trabaho mo pinapagamit mo sa Panginoon. At yung mga kapwa mo katrabaho, naaabot rin, na ilalapit rin sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, pwede kang engineer, doktor, na missionary. Kaya yung professional missionary, hindi ako masyadong naniniwala doon eh. Kasi lahat tayo missionary. Lahat tayo tinawag ng Panginoon upang palaganapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And number 2 po, obedience is the key to realize our new identity. Kung ikaw ay ginawang mangingisda ng mga tao, kailangan po diyan obedience, pagsunod. Kasi hindi mo ma-realize, hindi mo ma-experience yung pangingisda ng tao kung hindi ka naman susunod. At gusto ng Diyos ma-experience natin what does it mean to become fishers of men. Alam niyo, napakagandang oportunidad po niyan na meron kang naabot. Ibang klaseng kagalakan yung makukuha mo kapag yung asawa mo nadala mo sa Panginoon, anak mo nadala mo sa Panginoon, kapitbahay mo nadala mo sa Panginoon. Ibang klaseng kaligayahan yun eh when you follow the Lord Jesus Christ. So obedience is the key to realize our new identity. At pakatandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo tinawag na tagapakinig lamang or tagapag-aral lamang. Jesus doesn't call us to study Him. Parte yun, of course. Aralin natin kung sino si Jesus Christ from the Bible. Pero ultimately, we are called to become followers. Kaya po, pag follower ka, of course, kasama talaga yung obedience, yung pagsunod. Pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, sow now and reap for eternity. Ngayon po ay panahon ng pagtatanim. At kapag tayo po ay nagkaroon na nakasama na ng Panginoong Jesucristo ng pangwalang hanggan, nandun tayo sa perfect world, yun ay panahon ng pag-ani. Aanihin natin yung itinatanim natin sa kasalukuyan. Ngayon po ay hindi panahon ng pag-ani na nandito ka pa lang na umaani ka na. Ngayon po ay panahon ng pagtatanim. At ngayon po yung mga panahon na nagpapagamit tayo sa ating Panginoong Jesucristo para ipalaganap ang ebanghelyo niya, maging parte ng kilusan ng ating Panginoong Jesucristo at maabot natin yung maraming tao sa ating mga paligid. So, sow now and reap for eternity. Ngayon po ang panahon ng pagtatanim. Ayan, napakagandang investment mga kapatid na wag po nating palampasin. Wag po nating hayaan na humupa na yung ating lakas, na maubos na yung ating enerhiya. Someday, time will come, tatanda tayo, maging uugod-ugod at gumagamit na ng tungkod. Doon pa ba sa mga panahon na yon, tsaka pa lang tayo magde-decide maglingkod sa Panginoon? Kapag tumanda ba tayo, pag matanda na tayo, tsaka pa lang natin sasabihin, Lord, I wanna serve you. Hindi ba ngayon yung panahon para ibigay ang ating lakas, ang ating buhay? Simulan na natin ngayon upang mas maraming oras yung ma-invest natin, maraming lakas yung ma-invest natin sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So, sow now and reap for eternity. Now, para naman po sa ating discussion, how can we practically invest for eternity? Ano mga practical na bagay na pwede natin gawin bilang investment sa pangwalang hanggan? Magandang discussion po ito, no? Kasi marami tayong magagamit talaga eh. Oras natin, Facebook natin, Messenger natin, Zoom natin. Meron tayong Zoom discussion nga eh, tuwing gabi. Pwede natin gamitin yung resources natin, no? Kaperahan natin, invite lang natin yung mga mahal natin sa buhay. Tara, kain tayo sa labas. And then, start to pray with them, pray for them, share the gospel.
How can we practically invest for eternity? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, thank you for making me a part of your family. Pasalamatan natin si Lord. Thank you for making me your child. I have a new identity now. So please let me act as your obedient child. Let me please you by investing the remaining days of my life to serve you, to become your missionary to the people around me. Let me fish for people for your glory and honor. Use my time, energy, work, and finances to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.